isang napansin ngayong week 8 ng MPL Philippines Ano Season yan? 14. Kadalasan, nagpapa-level 5 muna yung mga junglers, di ba? yes. Pero ngayon, binaburst na nila yung turtle the moment it comes up. Yeah, that's very true kasi yung mga jungler natin ngayon, specifically si Nolan pati si Julian, kayang-kaya nila i-burst kagad yung turtle with the help of the XP. Grabe na mag-focus si Sanji. Uy! Birthday Focus. yan kahapon! Happy birthday, Sanji! Bilik. Okay. Gusto ko yung yung synergy natin, pinutol natin after one line. Pero again, going back to the draft now TLPH, they removed the Matilda and the Phobius. Surprisingly, sila nagtanggal ng Phobius. Oh. And TNC, they go for the Tig and Chip ban. Usually kasi yung Chip and Phobius nasa right side yan. But TLPH, I think they're looking at the potential ng Edith or Khalid first pick. Kaya kalid niya. Nagiging na rin talaga yung Khalid, no? Even though, again, ang daming existing counters. Ayan na. sa Ayan na, hero binalik ngayon. si Khalid. Edith or Cho. Sabi ng TNC, nope, tatanggalin namin yung Khalid. So Edith, Cho, or maybe Julian Hayabusa. Oo nga. Yung Hylos ba ngayon, hindi na masyado na Hindi na masyado, hindi na siya tulad ng dati. Tulad ng dati. Oo, so binanggit natin yung changes ngayon sa EXP playstyle. So maganda nga dito nakuhanin na kasi nabawasan na din ng 2 para dito sa sa banning na agad natin. So grabe yung difference sa win rate naman kasi ay malaki ang discrepancy. Again, Edith, Julian, Hayabusa. So, kung gusto nila. Wala na rin yung Phobius. I think TLPH, they have a lot of potential options dito kasi yung makukuha dito ng TNC, I think it's just a Harith. Ooh, interesting. Iba. Interesting. Oh, Gadot wow! Kaja, Isn't this first pick. parang too early for Agadot? Or not unless makakita tayo ng nasa ibang lane? Pero parang XP or roam. XP or roam lang naman siya. Pero Wala kasi, okay na din. walang downside yung Gadot eh. Pag pinik mo siya sa draft, parang siyang Edith. In a way na pag pinili mo, Kung saan siya ano. mas fit. Oo, di ba? Parang, Flex pa ano din. naman kung pinik ko yung Gadot Kacha. Kasi it also forces out the counter. Like the carry, kinuha niya yung Edith. So I think for TNC dito, ang best choice is yung there you go, Hayabusa Edith. The Hayabusa answers up the Harith as well on the side of TLPH. Pero ang kinagandaan dito is pwede nilang kunin yung Julian Moskov. There you go, Julian Julian, Moskov. Or okay. Julian Val actually. Valentina, yes, kasi hero din talaga siya ni Sanji. Or pwede silang kumuha ng hero for Benny Cutie. Kasi probably yun yung next na ililimit ng side ng TNC. But medyo kulang sila dito ng pang-hold against sa Hayabusa. Yeah. Just in case. Okay, ayun na yung Valentina. Okay. Maganda yung Valentina kasi it's a good mage to play around the Hayabusa. It's gonna be really hard to take down this Valentina in the mid lane. Harith, ang gold din na pinili ng TNC. Most likely Ruby plus Ruby Claude yung ban dito ng TNC para at least safe ka doon sa gold lane matchup and tatanggalin mo rin yung late game possibility dito for TLPH. Or pwede rin magtanggal sila ng mga single targeting na mga crowd control. Could be a Cho also. Kaja, mga Kaja, ganun Cho, GP, ayan, no? para against this Harith and even Hayabusa. Actually, that's true, yeah. Para hindi na, yung kasi yung pinaka magsa-spike na damage from TNC eh. And yung playstyle kasi ni SCZ parang iikutin niya lahat. Pero, okay, mga marksman nga talaga Yeah. yung nililimit nila. So, are we gonna see another 1-1 hero? Pero medyo mahirap mag 1-1 against sa Hayabusa. So, Luye, baba na dito ng TLPH. Hindi na pala kailangan iba yung Lunox, puro magic pala yung TLPH. So Bea Claude, Bea Moskov, Yeah. most likely is gonna be the ban for TNC. And then potentially Ruby from TLPH. Unless gusto nilang kunin yung Ruby Gold. Oo nga pala, may Ruby Gold pa nga pala. What? Carry. Okay, so or is this a sign na parang kukuha pa ng tanky hero si TNC? Pero actually, maganda sana may Harith na pala daw. Ay, wow! Ay, wow! Wow! Taray! Grabe. Patunay yan that you really love your friend. Oo. Ang lupit. Sana. Ayan na, Edith Big sana. Happy birthday daw kay Adi. Ayan, happy birthday. Maligayang kaarawan. To Adi. you. Correct. Ay, birthday din pala nung makeup artist natin. Oh, naku po! Sino? Si Miss Jelay. Ayan, happy birthday, Jelay. Ayan na. Sabi. 1-1 Kaja na ito nga. yung sinasabi natin kanina, hindi kasi binan eh. Yung Kaja tsaka yung 1-1. Pero medyo delikado yun kasi you're playing ito Harith Hayabusa. Oo. Pero nakita na natin yan before, may reservations din tayo sa 1-1 at ngayon may kapares pang Kaja ni JP. So it's really, it's really the comfort zone here of TLPH na pinaflex nila laban sa TNC. So now TNC, Arlot, Kailangan medyo din eh. Arlot Mino, Kufra, Oo. those three. Ang ganda nung setup din ng pagkakaba ng Faramis. Kasi Yeah. plano na pala nilang kunin yung 1-1 Yung Kaja. 1-1. Parang automatic na yun nung nabalik sa meta si 1-1. Kaso mahirap para mag-front. Pwede din dito nga magalaw na hero ko, Benedetta, mga ganyan. Arlon. Hi, Los. Hinahanap po kasi kanina. Oo, sabi niya first in, last out. Joke. Filo. Ay, sige. Pero with the Hayabusa, parang siguro yun yung pang nila, pang salag nila if ever nag-cross both lang na yung 1-1 para just in case may magsusuki Sa ng kanya. damage. May
Revitalize kasi. Pero Yes. malaking factor dito yung early game again. It's just that worried ako sa early game dito ng TLPH. Pero I think whoever wins early game has a higher chance of Yeah. winning this game kasi yung snowball napakabilis. Oo, double-edged sword pa naman din yung pagkakaroon ng 1-1. Pag siyang inikutan ng Hayabusa, medyo mahihirapan at pwede maiwan in terms of farming. Yeah, and with that lineup, this 1-1, na mukhang TLPH lang talaga ang nakakapagpagana ang ating makikita dito sa ating game number 1. This is TLPH versus TNC. Kaya naman, casters, anong nangyari sa Land of Dawn? Malalaman na natin yan sa pagpasok natin in game number 1 between TNC Pro Team at pati na rin Team Liquid Philippines. Muli kami ang inyong casters, nga pala si Umi, kasama dito si Burrito. And dito na natin makikita kung sino ang unang makakuha ng momento. Maraming dapat patunayan ng dalawang kupunan na ito. Again, Team Liquid PH, hinahabol, may mga hinahabol pa sila ditong pwestuhan. Habang ang TNC Pro Team naman, gusto nila syempre tapusin ang Season 14 with a smile, di ba, na makakuha ng panalo. Kahit isa man lang, no, para lang hindi maging kwento ng puro pagkatalo ang kanilang regular season. Isang panalo against one of the best teams in the league, Team Liquid Philippines. Isa yan sa mga magiging goal ng Phoenix Army entering this game. But right now, makikita natin na normal naman ang setup ng ating mga manlalaro. Wala pa namang mga kesong level 1 na pagpasok sa jungle, katulad ng mga Khalid na napanood natin last week. Alam mo kaya ang hirap din. Actually, yung Khalid, inintroduce din ni Sanford yun, di ba? Kung Kaya nga, maaalala natin. So napakahirap talaga kalaban niya. Pero ngayon, ang kalaban ni JP Delong Members Plus sa TNC, knock up from RTZ. Pero first blood, nasecure kagad ng Phoenix Army. Ang ganda ng ginawa ni SD doon. Tinipid niya yung proc ng kanyang quad shadow. Kaya naman kahit lumayo siya ng bahagya, ay nakabalik din siya agad sa target na gusto niyang mahanap. And that's first blood going to the hands of TNC Pro Team. Tandaan natin, TNC Pro Team, ang kanilang identity so far sa ating regular season ay kadalasan talaga silang nakakalamang in the early game. Pero parang nagkakaroon lamang ng mga, sabihin natin, delubyo by mid to the later parts of the game. So tingnan natin kung mahahawakan nga ba nila ang kanilang maliit na gold lead ngayong early game na to. Yeah. And yan yung nagiging question para sa TNC Pro Team. Ano nga ba yung mga adjustments na ginawa nila? Kasi kung babalikan natin yung story, early game nga, nakukuha nila, may mga mid game sila na sobrang dominating sila, at pagdating nga sa late game, ay medyo kinakapos. And I think, ito na nga yun sabi nga ni Kram at saka ni Innocent, inapas lang nila kung ano yung mga gusto nilang ipakita dito. At feeling ko ito na yung panahon na yun kasi Oo, ito na yun parang win or lose. Ito na yung magiging kwento ng kanilang regular season. Kaya naman Team Liquid Philippines, simulan na agad nila. Turtle na to, SD, nasa pwesto na rin! ay nakuha kagad ni SD. And this time, nailabag yung Glorious Pathway. Atras muna ang Team Liquid PH. Walang naging kwento doon wala. Yung pagong lang. Oo, men, nakita mo yung pwesto ni Retry Battle na lang yun 50-50 kung pag-uusapan. Nasa harapan si Carl, nasa harapan din ang Hayabusa. Walang pigilan na naganap at nanalo lang sa Retry Battle si SD, ZYZ. At right now sa XP Lane, ito na ata ang para tayong nanood ng nature documentary kung saan alam natin na wala din naman babagsak dyan. Walang magkakamatayan dyan. Alam mo naman, may mga bago na tayo, no? Kagaya ng mga season something pa. O mamaya natin pag-usapan si Sanji. Na-solo kagad yung Shadow Kill, SDCYZ. Nakakadalawang kill na. Nag-iinit na si SD pero mukhang tuloy ang bakbakan doon. Cameraman, ayun na! Si Ay, Carl buhay pa! Ay, buhay pa ba? Pero not for long dahil si Heads ang pupugot sa kanya. Hatred buhay pa rin. Wow. Grabe, ang ganda na naman ng early game ng TNC. Di pa tapos to, Saman Force, nandiyan na rin ang onward killing spree para kay SD at mukhang nag-iinit na nga. Nagbabaga pa nga ang TNC. Maganda ang kape. Malamang natimplahan ni Coach Ocho Wood. G. Natimplahan ni Ocho G ng malupit na kape. Itong TNC Pro Team. Pero again, kung babalikan natin sa community prediction, parang naman naman Team Liquid. Oh, I mean, hindi mo rin masisi yung mga tao, di ba? Siyempre, stats lang. Medyo naghirap talaga ang TNC in the regular season. Pero hindi naman ibig sabihin nun, ay wala nang naniniwala. Nandiyan pa rin ang solid Phoenix Army. Win or lose, yung 16% na yan ay naniniwala na mananalo ang TNC Pro Team sa laban na to. And right now, they are winning. 2,000 ang lamang ng TNC Pro Team kontra TLPH. And we are about to see the second turtle of the game. At kadalasan dito nagpapapo ang mga ibang teams. Yeah, and magandang pag-usapan dyan ng Team Liquid PH. Kilala naman natin, noong mga panahon na echo pa sila, di ba, may express talaga sila. Pinapakita ngayon, Shadow Kill naman from SD. Quad Shadow out, muna siya doon. Pero may idea ang Team Liquid na walang pantaka si SD ever. Nagamit na rin ang Primal Draft. No Shuugi Shadow Kill pero si Sanford half HP. Okay, nagamit na rin dito yung ultimate mula kay Heads. Pasok si SD, Shadow out. Muli siya rito, pero nakastock na rin si Benny. Any moment, pwede siyang lumipad dito. Kaya lang, ang kulat din ng frontliners dito. TNC Pro Team, habang Escalera nagamit yung Primal Rat. Ilalapag na rin dito yung Eternal Guard. At si Escalera ay napatumba na. Finally, nakakuha na ng kill ng Team Crossbow. Liquid PH. Makakadalawa pa ang Team Liquid dito. Sabay
perfect transition sa pagong. Ayun na, nakalipad na sa himpapa with Benny Cutie, taking his first kill of the game. Pero kapalit nito ay nakapag-push si Kozen ng libre sa taas. Trade lamang ang naganap pero mukhang nanalo ang Team Liquid doon dahil bumaba ang gold dig ng TNC Pro Team mula 2,000 papuntang 1.5. Ang ganda ng ginawa nila doon, pero may trade naman din na sinagot ang TNC. No? Parang ang sabi lang nila dito, hindi naman natutubo yung tore dyan sa may taas. So yan na lang ang maging priority natin. Lalo na, kailangan nilang higpitan itong si Benny Cutie kasi ilang beses na natin nakita, sobrang iconic ng 1-1 Oo. para dito sa Team Liquid. Actually, siya rin ata halos ang nagpauso niyan. Parang no? sa nangalan naglalaro ngayon. 2v1 here, Sanford nakapag-ulti pero hindi. Ay! Ay! Nakatakas pa pero si Cortez pumasok din. Nakompleto niya yung kanyang combo doon pero walang magiging casualty. Pero crucial yung talon ni Sanford, Oo, man. Mas okay yun kesa naman death timer, di ba? Kesa naman bibigyan mo pa ng gold yung kalaban. Burn mo na yung ultimo and that was a spectacular escape coming in from Sanford. Still deathless dito sa larong ito kahit siya ang humaharap para sa Team Liquid. Lamang pa rin naman ng TNC ng 1,000 pero pababa na ito ng pababa. Kailangan na nilang makahanap ng sunod nilang malaking play. Yeah, and kung babalikan natin, ang nagiging playstyle kasi before ng isang Gatot Kacha, pinagsisimula mo muna yung team fight bago siya tumalon. Kasi nga naman, mas sigurado yung Avatar of the Guardian na tatama. Pero wait lang, may tatamaan. Art? Dito, si Heads ang kanilang uunahin. Nandun yung nakapatid Wow! ng the card. And this time, lalaban ng TNC. Si Heads buhay pa rin. Pero si Benny ang kikitil ng buhay dito ni Heads. Grabe, parang binato na lahat. Parang 4 na katao mula sa Team Liquid Philippines na nagbato ng mga pwede nilang mabato dito kay Heads para bumagsak siya. But still, a mission successful para dito sa Team Liquid. Lumiit na nga ang gold lead ng TNC. 1,000 na lang halos ang kanilang lead. And this is the last turtle of the game. Kaya naman napaka-importante na ma-secure ito ng TNC. Gusto nilang i-lead ang lead. Yeah, tama ka doon. No? And again, kung babalikan natin, kung experience lang kasi ang pag-uusapan, ilang beses na rin dumaan ang Team Liquid PH sa mga ganitong klaseng sitwasyon. No? Yung mga Oo. nanulugi sila sa early game, nakakabawi sila. Lalo nga, ang nagiging goal na lang dito ng Team Liquid PH, makipag-trade na lang tayo. Wait, may conceal ka. Oo, kalmado lang. And Escalera, Conceal, nakita din. Cortez, nasa magandang pwesto para kumuha ng Turtle. Half HP para sa Turtle. Sanford na charging na nga. Malaki bike ang galawan. May mga charge pa rin dito, pero nahatak. And nandun yung after Wow! dalawa na huli doon ni Sanford. Andito na si Sanford. Pasok na naman sa dalawa. Ngayon, Carlito, JP ay napaatras na. Pero Sanford versus 4. Maging 5 pa daw. Pero hindi niya kakayanin dahil napakakate ng mga normal hits dito ni Escalera. Wow, nabuhay pa si Escalera with the Cyclone Eye. Nakita natin na hindi agad binanatan para hindi mag-charge yung passive ng isang gatot dito. Pero mukhang si Heads ay napakakunat with a revitalized SD. Ulti. Okay, dalawa ang nagsalo doon si Shadow Kill. Pero nakapatay na naman itong si SD. Pasok ngayon ang mga Wow! sa TNC nandun ni Xavier Force. And si Kosin ay nakakuha din ng kill. Medyo nagkakalayo-layo dito ang Team Liquid PH. Libreng pawong naman para sa TNC at nabawi na nila yung lead na nakuha sa kanila. Dalawang flicker ang na-burn dito ng TNC Pro Team pero naging worth it naman dahil nakuha nila ang kanilang second turtle of the game at pati na rin yung gold lead na nawala sila kanina. Check muna natin ang mga items. Mukhang nag-iinit na nga dito si Kozen with a 1K gold lead against Benny Cutie at makita na natin yung damage niya kanina. Talagang pumasok na siya with the flicker. Zaman for Sagat paglapag. And ito yung kailangang isipin ngayon ng Team Liquid PH. No? Kasi kailangan talaga ng item ni Benny. Kailangan niyang makakuha ng magandang posisyon din. No, yun yung mga kailangan mong gawin kapag naka 1-1 kayo. Kasi hindi naman instant yung damage na nabibigay niya. No? And ang TNC naman, kailangan lang nilang humanap ng pagkakataon para hulihin itong si Benny. Kasi as of this moment, masasabi ko nasa magandang posisyon pa rin ang Team Liquid dahil nga wala pang death itong si Benny. Oh, and yung 1-1 naman alam natin na kapag umabot ng late game to at makalipad lang ng isang beses, ito yung mga talagang game-changing. Yep. Pero dito si Heads, umaharap ngayon sa Team Liquid Philippines. Mukhang naghaharap na ng sunod na malaking play ang TNC Pro Team as the Lord is spawning 50 seconds from now. Concealed play, ginamit na dito ng Escalera. May maharap kaya siya. Heads, nasa harapan ng 3. Okay, Glorious Pathway. Pero kaya ba niya i-sustain? Talon muna dito si Cartesi or lumayo muna. Ay! Sanji, babawi din. Ang Guardian, dalawa na huli. It's Sanford with that taunt. Habang nakap naman mula dito kay Carlito. Pero nasalo nila yung Eternal Guard. Shadow Kill para kay SD. Ngayon, tuloy pa rin na bakbakan si Benny. Kozen! Nagamit na rin niya yung kanyang needles in flowers. Pero hindi siya tatagal. Dalawa ang tumba. Carlito at ang matatanggal SD. Normal lang sila dito. Kakayanin niya ba Art? makaligtas? Yes, sir. Kasi tumakas na rin si SD dahil pawala na rin at pa-expire yung kanyang Quad Shadow. Wow, 3-for-1 exchange. DLPH pa ang nalugi doon. Naging maganda na sana ang pagpasok doon ni Sanford at pati na rin yung pagnakaw ng Glorious Pathway na nagmumula kay Sanji. And this is already Sansan Duo experience. No? Alam na natin na maganda yung naging engage pero yung naging response na nanggaling dito kay Hatred kasama na rin si SD ay nagtuloy-tuloy yung crowd control chain at pati na rin yung damage na
rin kay ST. Kaya naman, with this Lord take, half HP, nakahanap agad, wala na si JP. Pumitas ka agad sila ng isa at yung main initiator nila ang nawala para sa Team Liquid PH, libreng Lord para sa Phoenix Army. Biggest gold lead so far na hinawakan ng TNC Pro Team. This is already a 4K gold lead. At talaga nag-iinit si SD ngayon. Still deathless. 6-0-2 sa larong ito. At yung damage ni Kuzen ay nararamdaman na rin talaga. Hindi man naging maganda ang KDA ni Heads dito. Pero panigurado ay ang daming niyang damage na natangke para sa kanyang mga kakampi. Yeah, sobrang laki ng tulong ng ginagawa niya dito. And ang nagiging main focus lang ni Heads gamitin yung kanyang Glorious Pathway para nga naman mapilitan ng Team Liquid na mag-commit ng mga skills or mga spells if ever man na magawa ito ng ni Heads. At malaking tulong yung para sa kanila kasi kapag wala na nga namang mga skills ng Team Liquid, go signal ito para sa TNC lalo na punong-puno ng damage yung lineup na to. That's true. At kailangan na nga mag-ingat dito ni Benny Cutie dahil panigurado siya na ang magiging target. And for now, sabihin na natin 5,000 man ang kalamangan ng TNC Pro Team. Hindi naman ibig sabihin nito ay hindi na kayang manalo ng Team Liquid Philippines. Isang magandang hila mula kay JP at makalipad lang ng isang beses na may madadamay na iba. Si Benny Cutie ay panigurado may 2 o 3 na babagsak dahil nga sa damage ng crossbow tank. Yeah, importante ito at kailangan din isipin ng TNC yan na yun yung mga kondisyon na ayaw nilang mapunta sila, no? Yung mga pagsasama-sama ganyan pero si Cordy, sino ko may Oh, ipin no. ata siya. 4 na members sa kanyang humabol. Wow! Or ang humabol doon, nagamit na rin yung eternal cord. At babagsak agad si Carlito, pati yung Torre doon sa may bandang ibaba. And this time, meron pa sila mga minions. Kakayanin ba, meron pang aura. Pasok na rin dito si SD. Pero pinagsaluhan na rin members dito ng TNC or ng Team Liquid PH. Yung shadow kill, pero wala na rin mamamatay kasunod ni Carl. Magiging sapat naman ang oras ni Carlito para bumalik at tumipensa kasama ng kanyang mga kakampi. Team Liquid Philippines behind ng 7K. At kitang-kita ngayon ang tapang ng TNC Pro Team sa pagpasok. Conceal na gamit na naman. Heads umaharap na rin. Medyo Ang malalim. lalim ata dito ni Heads at saka ni Escalera. Pero sabay, Glorious Pathway pa-attracts. Ito lang ang nagiging goal at nagiging misyon ng TNC Pro Team. Wala namang nakomit na ultimates doon. Oo. Pero may consistent gagawin. Consistent Flicker nagamit din. Pero naka-sidestep itong si Kozen. Pasok din si Escalera. Nagamit yung kanyang primary run. Pasok na rin itong si SDCYC. Kozen with Wow. a kill. Ngayon naman, ito Oh, ang no! dad ng Team Liquid PH. Nakakuha na rin si Carlito! Kozen. Dito si Heads ay makakakuha din ng isa. Habang si Carlito pinagtutulungan nung Eternal Guard plus si SD. Ngayon, 2 na lang ang natitira para sa Team Liquid PH. Habang 3 pa para sa TNC. Wow! Pasok din, shadow kill. Pinagsaluan si Sanji. Nabuhay pa! Saktong napindot din yung region. It's still a Ay! 2v3 scenario. At mukhang kailangan na nga muna mag-back ng TNC Pro Team. Lord upcoming, 20 seconds. Nakapag-depensa pa ang Team Liquid Philippines with a great play coming in from Sanford. Ang dami niyang nahuli doon with that counter set. Yeah, para sa akin, napaka-importante talaga nung ginawa doon ni Sanford. No? Pero again, yung importansya ng isang SDZYZ. Ayun, no? Tingnan mo naman, sakto yung Avatar of the Guardian, and this time nagkagulo na eh. Oo. Kumbaga hindi mo na alam kung sino titingnan mo dyan. Titingnan mo lang doon sa taas kung sino yung mga namamatay. Eh, oh. Oh, tsaka tingnan mo ang crucial din pala na naka-Winter's Crown dito si Heads dahil hindi na ipasa yung crossbow of tank. Pero ito, may laban na naman. Naku, may papasa ba? Hindi na makakatalo si Sanford! And this time, Crossbow! dito ang crossbow down, nagamit na. Pero godlike na si SDCYZ. Si Carlito ay nakikipagsabayan sa 3. Buhay pa rin ang 3 para dito sa Team Liquid PH. Pero ang TNC medyo aapak muna sa preno. Oh, dumadami na ang Winter's Crown sa kupunan ng TNC Pro Team. Kaya naman pahirap na ng pahirap ang paglipad sa himpapawid ni Benny Cutie dahil nga hindi rin pumapasa kahit mapatay niya with that Winter's Crown. 6K gold team para sa TNC Pro Team. Pero parang dikit na dikit ang laban na to dahil sa kalakasan ng Team Liquid Philippines sa team fight. Yeah, maganda rin kasi yung pagdepensa na ginagawa dito ng Team Liquid PH. No? And maganda yung sinasabi mo, no? Pag team fight kasi, ang dami rin nilang layer na aasaan. Yung Avatar of the Guardian, even yung knock-up ni Carlito. And this time, sabi ng TNC, okay, i-atras muna natin. Medyo pipigilan muna natin at i-reset yung Lord na ito. Pero nagdedesisyon ng Team Liquid. Ikukuban nila. Hindi, i-atras muna nila. Ipapa-reset na naman ng Lord. This is a level 2 Lord. Luminous Lord na pwedeng dadamba talaga sa mga tore. And TNC Pro Team mukhang pasensyoso sila sa ngayon. Yeah, importante ito kasi again, may mga kailangan silang ikonsidera dito lalo na nakakapond na rin ng mga items itong si Benny Cutie. Hindi biro yan ha, yung ganito karaming crowd control mula sa TNC tapos 5-1 into na KDA ka Oo. at lagi ka pang pinipwersa ng TNC dito. Iba yung galawan ni Benny. Pag may nakita yan na isang target, yung sabihin na natin sakto cooldown yung Winter's Crown o hindi na pindot, yan na siguro yung magiging simula ng katapusan para sa TNC Pro Team. But right now, lamang pa rin naman ng TNC. This is a great game para kay SD. Napakatakas ng kanyang damage dealt. Nilamangan pa ang mga gold laners na kadalasan naman na talagang number 1 in terms of damage dealt. Kapares na rin ng mga mages. So this might just be a big play. Escalera with a concede card! Ito ata yung big play at si Carlito ang natuna
now, si Carlito ang namatay. Ngayon naman ang TNC ay kailangan na munang umatras. Pwede sila mag-transition dito sa may Lord. Pero si Escalera nandun din. Team Liquid Benny, naghahanap ng Benny. magiging target at naging target nila. Wala iba kundi si Escalera pero na-knock up din itong si JP. Ngayon pop yung immortality. And si NC yun nagamit na rin niya revitalize. JP umatras. May sulog din. Nabuhay pa with a sliver of HP. At kompleto pa ang Phoenix Army. Crossbow tank is still available para dito kay Benny Cutie. Hindi niya ginamit, hindi niya pinulan trigger during that team fight. Wow. Pero sa ngayon, TNC Pro Team, dahil nga kompleto pa sila at dahil nanalo sila sa team fight na yun, sila din ang makakakuha ng Lord na ito. And this might just be their way na makakuha ng inhibitor turret 16 minutes in. Wow, nakakagulat na performance ng TNC. Feeling ko nakaka-capitalize na nila yung mga tips na ibinigay dito ni Cram at saka ni Innocent. Ilabas nyo lang kung ano yung gusto nyong gawin. Isa sa mga keys to victory niyan. So, ito na nakaka-capitalize na nila. Nararamdaman na rin ito yung early game talaga na dominance na meron ng TNC Pro Team. Isa na lang yung kailangan nilang gawin dito, no? Panghawakan talaga at tapusin ito. For the longest time, during the regular season of Season 14, ito yung lagi nating nakikita sa TNC. Lagi silang nananalo ng early game. Lagi silang nakakalamang by mid-game. Pero pagdating ng late game, laging may isang pagkakamaling tumatapos sa kanila. And this time, in their final game of the season, ito na ata yun. Kunsilo, okay, na-check kagad. Nakuha na ng Team Liquid Finish. Nagamit na rin kagad doon yung ultimate mula kay Heads. Basag yung Dory sa gitna. Same with the bottom lane. Ayun, go ba dito on TNC. Let's see. Ito na yun, Lord Push na nagmumula sa TNC Pro Team. A 10k gold lead. Nagamit na nga ni Sanji ang Primal Wrath. Escalera, wala pang flicker. 5 seconds sa battle spell na yun. Napaka-importante para mag-set up ng play pero tatlong inhibitor lang nawala. At wala na rin ang buhay ni Escalera ng bahagya. Okay. Hence, tumusok ng isa at nagpatuhan na rin ang mga ultimate. Sino kaya ang magsisimula ng laban? Bilis sa tulong ng Eternal Guard pero pasok si Escalera with the flicker. Ngayon, nandito si SDCYC at yung kanyang pagamba. Yung pokes from hatred. Aray ko po, napaka-hapdit, napaka-kati. Kailangan mag-replenish ng buhay dito ni Sanford. Pero kakalma muna at TNC. Alam nila yung kakayahan ng pagdepensa ng Team Liquid PH at respetuhin nila yun. Saktong call coming in from TNC Pro Team. Hindi tumama yung flicker play ni Escalera kaya naman hindi na nila ni-risk na tapusin yung laro. Baka makalipad pa si Benny, baka may mangyari pang masama. Yep. Kaya naman lulutuin muna ang ihahain. Mamaya, it's still 1 minute bago lumabas ang Evolved Lord. At ibang usapan na po ang Evolved Lord. Hindi lang basta-basta damba ang gagawin ito. Hindi ka na pinapansin yan. Wala na. Pupunta yan sa base mo. Diretso na kaagad. Sasapaking ganyan. Diba? Ang hirap talaga kalaban at kapag nakuha yung Evolved Lord na yan, again, Team Liquid PH, ang nagiging idea na lang nila dito, pwede tayo munang pumitas ng isa. Hindi natin kailangan makipagharapan ng 5v5 doon sa Lord, lalo na't bukas na yung buong base niya. No? And yung tendency na magkaroon ng split push ay hindi pa rin natin sinasara para sa TNC. Oo, talagang lahat ng waves ay kontra na sa Team Liquid Philippines dahil nga tatlong inhibitor turret na ang nawala. Dahil dito, TNC Pro Team ay karapatan silang magtago lamang, mag-breeze ng wave o pwede rin nilang patagalin ang Lord Dance dahil ba talagang malulugi ang Team Liquid Philippines doon sa mga nawalang inhibitor turret na yun. Item check tayo dito. Lock item naman na ang mga damage dealer na nagmumula sa Team Liquid Philippines. So let's expect na magiging malupit ng mga team fights dito. Yeah, and ngayon naman ay sisimula na kagad ng TNC Pro Team and Escalera ang nakatalaga para humawak doon sa mga posisyon at mga eskinita na pwede pagdaanan dito ng Cavalry. Ngayon, available na rin Wings para kay Sanford. So mas may karagdagang kunat na itong hero na to. 5 seconds para sa flicker ni Escalera. Mukhang iintayin ito ng TNC Pro Team bago humanap ng play. At kailangan na nga mag-clear ng waves. Ito na yung pinag-usapan natin, Burrito. Kailangan dumepensa ng Team Liquid Philippines bago sila pumesto. And buti na lang, mahaba ang range ng isang Avatar of the Guardian ni Sanford na pwede siyang ipwesto sa malayo habang tumi-team fight ang Team Liquid. Oo, sobrang importante nito na meron kang XP lane na kayang pumunta kagad doon sa mga team fights na pwede niyong lutuin. No? And ngayon, na dahil nga naman against all odds yung mga minions dito Oh, no. sila gamit sa Escalera pero nahuli, JP nagamit na rin yung conceal at the flicker and si KRTC dito magiging pagtiriata nila ngayon naipit sa eskinita. TNC kailangan nilang umatras dito pero ang sakit nung Eternal Guard ngayon nakakuha na kagad ng isa dito ang TNC Pro Team habang si Escalera ay napaatras na nga nila si Kusin nakakuha na rin ng kill na kagad ang tumumpa para si Team Liquid PH habang si JP ang magiging next. Si Benny Cutie nagamit na rin ng pagkakataon pero hindi siya makakalipad dahil ang Phoenix Army ang lilipad at ang mga minions tinatapos na ang laro. Tuloy ang paglipad. TNC Pro Team takes game number 1. Momentum para sa Phoenix Army. Sa kanilang huling laro, huling match ng season na to, sila ang kukuha ng game number 1. Ngayon, naginising na nila yung Cavalry.